Halimbawa, kung mabigyan kita ng materialis, magawa mo ba yung bahay mo? Marinovate mo ba yung bahay mo? Mapalitan mo ba yan ng mga chucho-chucho? Gusto mo ba? Or hindi na? Ha? Gusto mo ba na malagyan natin to ng maayos natin ng kahit paano konti yung bahay mo? Ha? Gusto mo? Labay. So, labay mo. So, ayan po mga kabayan. Diyos ko, pangalawang trip po natin. At ito, dumilim na naman po ang ating kalangitan po mga kabayan. Siyempre, tag-ulan. Hindi tayo pwedeng magreklamo po mga kabayan sa weather kung anong ibibigay sa atin. No, sa atin na lang, dasal-dasal na lang tayo na wag sana lumakas at wag sana munang umulan sa oras na kung saan ay maghatid ka ng materialis kabundukan o ganyan talaga mga kabayan, hindi natin sila mapigilan, no? Kaya nandito po tayo muli ngayon sa hardware po mga kabayan, no, para meron na naman tayong pasisiyahin na isang pamilya po mga kabayan na nakakaawa. Ang dami nakakaawa ngayon mga kabayan, lalo na ngayon sa panahon na taghirap po talaga, no? Yung iba dyan kahit sa pagkain nila ay napakahirap pa din, hindi po nila kayang-kaya, no? Kaya minsan nakikita natin bakit ganito yung bahay nila, bakit ganito yung sitwasyon. Yung iba naman din po mga kabayan, no, magtataka tayo bakit sira-sira yung bahay, bakit marami namang kahoy diyan sa kagubatan, marami namang kahoy diyan sa kabundukan, marami namang kawayan, no, bakit hindi sila nagkukumpuni, no? Yung ibang mga kabayan, iba't ibang reason. Yung iba din po mga kabayan dahil sa kakulangan, no, sa oras, dahil na busy na sila sa paghanap buhay. Siyempre priority po nila yung paghanap buhay po mga kabayan, dahil magkano lang naman po ang kinikita nila per day, minsan 200, 300, swerte mo na kung maka 300 ka. Hindi pa po yan araw-araw sa mga kanila mga kabayan, twice a week, once a week. Diyos ko po mga kabayan, anong gagawin mo sa 300 or 200 tapos meron kang pamilya, o di ba? So ngayon po mga kabayan, yung iba naman po mga kabayan, totoo, nasa kabundukan sila, malapit sila sa mga kahoy, sa mga kawayan. Kailan po, hindi po sila nagmamayari. Kahit po nasa kabundukan po sila, kahit po nasa kagubatan po sila, may kanya-kaya silang tuka. Ganyan po ang mga katutubong aitas. Yung malaking bundok na yan, okay, akin yan. Yung malaking isang bundok na yan, akin yan. Yung maliit na yan, akin yan. Yung ganyan, akin yan. So may mga kanya-kanya po silang tuka na parang rights, kumbaga, na dyan ka lang. So ngayon, yung boundary mo, yung lupa mo, yung sinasaka mo, yung hinihiram mong lupa na sa gobyernong pinahiram sa iyo, pag walang tanim ng mga kahoy o walang tanim ng mga kawayan, of course, pahirapan ka din. Unless lang na merong kawayan yung bundok mo, o hala, sige, malaya ka at free yung pangunguha mo ng kahoy or kawayan po mga kabayan. Okay, so at ayaw ko na rin po mga kabayan sa isang pamilya, nagagastos ako ng 300, 400 or more or less kalating milyon sa isang pamilya lang po, like kay Mami D na pabahay, no? Iwasan ko na po yung mga ganyang bahay mga kabayan, kasi alam niyo kung bakit. Alam niyo po mga kabayan, mas gustuhin ko na lang ito, ngayon ko lang na-realize, no, mas gustuhin ko na lang po yung mga light materials, yung konti lang, na hindi yung bongging-bongging-bonggisious, no, na magpabahay tayo. And then, end of the day po mga kabayan, yung mga binibigyan po natin, hindi po masinop. Hindi marunong mag-alaga sa mga bahay na pinagkulob natin sa kanila. Hindi nagiging masinop. Madatnan ko, sira ang ganito, nasira ang ganito, sira yung ganyan, sira yung ganyan. So, kumbaga tayo na naghirap, lalong-lalo na yung ating mga sponsors, na kahit alam natin na meron silang mga pinagdadaanan sa ibang bansa, no, alam natin na talagang nagtatapyas pa sila ng pera sa sweldo nila, sa savings nila, para lang makatulong dito sa mga kabayan natin na walang bahay, no, walang makain. Pero parang ang nangyari po mga kabayan, hindi ko naman nilahat, ang nangyari po mga kabayan, hindi nila sinisinop yung bahay, no? Yung iba napabayaan, yung iba nasisira dahil sa kalasingan, dahil nagmaoy ang pamilya, no? Sinuntok yung dingding, no? Bakit hindi na lang kasi suntukin yung sarili, no? Para isang suntukan lang, tulog na.
At least yung sarili lang din niya yung sumuntok. Okay? So, ganyan po mga kabayan. Ayaw ko na po magpabahay ng malaki. Lalo na sa mga seniors na, sa may mga edad na wala ng anak, wala ng pamilya, no? At solo. So, ang gagawin natin, light materials. Kasi po, alam mo kung bakit mga kabayan, bakit magbigay tayo ng sobrang laki-laki solo, isa lang nakatira, dalawa nakatira, mag-asawa, matanda na. Ang tao may katapusan, no? Mawala na lang yung binigyan natin. Maiwan pa yung bahay, sino makinabang? Yung mga anak. Deserve yon na makinabang ang mga anak. Yung naiwan, of course sila. Deserve nila yon kung nag-alaga sila sa kanilang mga magulang, kung pinakita din sa atin na minahal nila, inalagaan nila, hindi nila pinabayaan, sinuportahan nila in everything and everything. Ang deserving po kasi na word po mga kabayan, nakadepende po yon sa tao, no? Nakadepende po yon. Pero ngayon, ang gagawin po natin ay wala nang ganon, kasi kung gagastos tayo ng 300,000, 400,000 sa isang pamilya, sa isang tao, more or less, baka 20 na pamilya na po ang mapabahayan natin light materials sa amount na 300 or 400,000. O, di ba? Napaka sayang. Hindi lang po isang pamilya nangangailangan mga kabayan. Ang dami pang butas-butas, ang dingding, butas-butas, ang bubong, no? At nakatabing-tabing ng dahon ng saging, tabing-tabing ng mga kumot, mga pulot-pulot nila in everything. So marami po mga kabayan. Kaya pasensya na dahil medyo na-twist ngayon yung ating mga pabahay. Magbigay tayo ng light materials. Kaya nananawagan tayo sa ating mga sponsors, no, na maglikom tayo and then huhugo tayo doon na pagkasyahin natin 15K or 20K, isang bahay na po yan. Conforme doon sa layo. At depende po kung magkano po yung ating aabutin. Okay, so ayan po mga kabayan, bayaran na natin at iba naman ang mapapasaya natin dyan. So ayan naman po mga kabayan, no, inaayos na naman po natin yung pang-ilang trip po natin, no, sa mga pabahay natin. Kailangan yung ilalim nyo mga kabayan, mayroong dalawang sakong 50 kilos na pagkain ng ating pabo. Dahil ang pabo natin mga kabay, naubusan na ng pagkain. So bumili tayo ng dalawang klaseng pagkain para sa pabo natin, no. Sinabay na po namin, kaya medyo mabigat yung ating karga ngayon, di ba? So syempre hindi nga natin mapipigilan yung weather. So ayan na naman yung weather natin, no. Umuulan na banda doon mga kabayan, pero mukhang masasalubong namin. So sana wala para makaakyat tayo. Dahil kung hindi tayo makakawin ng view deck. Alam niyo po kung bakit? Baka nagtaka kayo, 'di ba? Nasanay po kayo sa Hardiflex po mga kabayan, no? Hindi po pwedeng Hardiflex sa sitwasyon namin ngayon mga kabayan, kasi ganito yung sistema. Ayan, no, ang Hardiflex po mga kabayan, kailangan nakalapat. Nakalapat yung lagayan niya. Hindi pwede nakaganyan. Kasi rough road yung dadaanan natin, then matarik, no, o uga-uga, baka pag Hardiflex po ang gagamitin natin, malamang mabali po dyan. Very sensitive po yung Hardiflex, no. Unlike ito, wavy-wavy lang siya. O ayan, no, umaalon-alon lang siya mga kabayan. Ang ginawa namin, dahil ito ang ginagamit namin sa sakyan, is plywood lang. Kasi hindi pwede yung Hardiflex dito. Like nung nakaraan, dahil wala tayong delivery, binagsak doon sa barangay, din hinakot dito. So anong nangyari, may isang nakrack dahil hindi nga po nakalapat. Kaya okay lang ng ganyan. Makapal naman po mga kabayan na plywood, makapal siya, marine, no, na makapal yung binili po natin, na nasa 400 plus yung isa dyan mga kabayan. Okay, so ayan, yung yero natin ay nandyan na din, naka ready na.
Hindi ba balik, kuya? Pag ganyan? Ito, ipabalabagin ko to. Pag nakatasagad to. Wala lang, sobrang bigat kasi ito. Baka masira to. Pag Hindi na siguro yan. wala kang pangkalang kahit kapirasong kahoy. Hindi rin naabutin. Kasi... Bali na lang, pag ganun. Dito na lang, dito na lang. Bali na lang. Bali na lang. Dito. Kalang. Lagyan ng ano, karton. So, at isa pa po mga kabayan, no, yung ano po, yung mga malalayong kabihasnan na nasa sulok-sulok-sulok ay pwede din po natin pabahayan kasi kayang-kaya pong hakutin pag mga yero lang, plywood lang, no. Pero mostly diyan ay yero lang po talaga, no. At unlike doon sa semento, ang hirap, then yung graba, yung buhangin, napakabigat po yun at saka ang hirap hakutin. Unlike ito, kahit papaano, mga 3 tao pwede na, 3 or 4 na tao pwede nang magbakay or magbuhat para ihahati doon sa malayong kabihasnan. So, sabi ko nga, sa madaling salita, less hassle, less expenses, no? At hindi ka mag-i-stay na nakatuon doon sa isang lugar lang, mga kabayan, and then kaya haba-haba ng panahon, no? And then ang daming natatambakan ako ng schedule, mga kabayan. Ang daming naka-schedule sa atin, natambakan tayo dahil ang hirap po magpabahay, more or less isang buwan. Depende pa po 'yon. Kung maliit lang, halos isang buwan, almost one month kasi kay bayaw, hindi kalakihan. Mga 3 weeks ganyan. Palagay na natin isang buwan. Dahil kung malaki naman ang bahay na pinapagawa natin, like Mamidi, inabot po yun ng almost 4 months. 3 to 4 months po. Kaya sobrang laki ng difference po, mga kabayan. Para mapabilis at mas marami pang mabigyan, ganyan na po ang gagawin natin. Alam niyo po, mga kabayan, kaya nasugatan si Kuya Jerry nung kahapon, mayroon ng tali and then nilalagyan naman nila ng karton. Kailang, ang mali lang po niya, mga kabayan, imbes ito ang ilagay niya, yung ditong flat, ang ilalagay niya sa shoulder niya, ang nailagay niya, itong kanto. Itong kanto po, mga kabayan, itong kanto. No, na mali po, mga kabayan. Kasi kung dito, kahit nakaganyan yan, no, hindi ka masusugatan kasi flat dito. Nandito yung talim, nandito yung talas, yung kanto ng yero. Inaisampa niya sa shoulder niya itong kanto. Ayan. Kaya sabi ko sa kanya kahapon, sa kanilang lahat na mag-ingat. Pero disgrasya talaga. No, nag-ingat naman siya, nagdandahan naman siya. Ang problema lang is, yung naisampa niya sa shoulder niya is yung kanto, hindi yung ito. Kasi dito walang talas. 'Di ba? So, yun po yung nangyari kahapon. Pero okay naman na, nakita na kami kanina. Okay naman na, matuyo na yung sugat, ginamot na. And then nabigyan ko na rin ng betadine, no? Yung bulak at agwa para panghugas at matuyo kaagad yung sugat ni Kuya Jerry, no? Nahiwa po talaga, mga kabayan. Siguro kung hindi siya nakadamit or nakasambra po, mga kabayan, kung diretso balat yung pagkahiwa, grabe, as in. Siguro talagang ang lalim ng sugat niya sa braso, mga kabayan. Buti na lang siya may sambra pa po, mga kabayan. Kaya hindi ganun kalaki yung sugat. Pero syempre mahapdi yun. Super hapdi po yung mga kabayan kasi nilagyan pa ng dagta ng malunggay. So ngayon po, mga kabayan, baka magtaka kayo, yung iba ay 4 na yero, so bari 8. Dahil nakasukat na po sa kanila, no, nakadepende yung pagbigay natin ng yero. Yung iba kasi, mga kabayan, kapag maganda pa yung mga poste ng kanilang bahay or nasukat na nila yung kanyang bahay, mga kabayan, kung 4 is 4. Yung iba naman 5,
kung nakita natin na 5 yung yero ng bahay ng mga kabayan, tapos maganda pa yung mga poste, sundan na lang po natin yon. Para yung papalitan na lang po natin doon, yero. Yung kahoy na mga matitibay as is, yung mga poste na matitibay as is, kukunin na lang natin yung mga luma or yung mga nilagay nila na mga dahon ng saging, yun na lang ipapalit natin kasi sayang din. Kasi kung magpanibago tayo ng size o bilang ng yero sa bahay nila, syempre, bagong size na naman po yun, bagong sukat, masasayang yung mga magaganda pang kahoy kasi nga tatanggalin natin, so sayang na naman. So kung ano lang yung madatnan natin na bahay nila, palitan lang natin yung mga marurupok, tanggalin lang po natin yung mga bubong na hindi na maganda, yung mga marurupok, palitan na lang po natin, salpakan na lang po natin yon. So mayroon dyan na 4 lang ang yero, 4-4, so 8, mayroon naman na 5-5 lang ang yero, so ganun lang naman, ganun lang kalaki usually yung kanilang mga bahay dito sa mga katutubong Aytas. Hindi naman ganun kabungga yung kanilang mga bahay kubo dito mga kabayan. So malaki pa rin yun. Malaki pa rin yun sa isang anak, sa 2 anak, and then meron naman kusina, no, meron naman extension, kaya okay lang po yung mga kabayan. No, maluwang na po yung sa kanila. Lalong-lalo na doon sa nag-iisa na lang or sa 2 mag-asawa na puro seniors ay nako, okay na po yung mga kabayan. Isa rin sa reason kung bakit nag-change ako ngayon ng idea sa pagpapabahay po mga kabayan. Kasi halos na nabigyan ko ng malalaking bahay po mga kabayan, nagkagulo, nag-iinggitan. Yung binahayan ko na nag-iisa or 2 lang nakatira mga kabayan, no, ilang araw lang pagkatapos ng bahay, ilang araw lang nandyan na si apo, nandyan na si anak, nandyan na si pinsan, nandyan na si kamag-anak and everything. Yung dating pinuntahan ko, 1 lang, 2 lang, nung napabahayan natin ng malaki, ay aba, parang pugad ng langgam, no? Yung bahay ngayon sa mga nabibigyan natin, no, nilanggam, doon na tumira ang lahat. Tapos nasira na, hindi na naalagaan, napabayaan na in everything. So isa din to sa mga reason mga kabayan kung bakit maliit na lang ang bibigay ko. Kasi noong mga panahon na yon, na kailangan si apo, kailangan si anak, wala nakatulong. Ngayon na napabahayan natin, yung mga magulang nila, yung mga lula nila, nandiyan sila, nag-uumpukan, diyan na nakatira. 'Di ba? Kumbaga, hindi natin kailangan magbigay ng malaking pabahay po mga kabayan. No, kasi nga ang pabahay natin hindi para sa buong pamilya. No, hindi para sa buong pamilya po mga kabayan. Ang bahay natin para doon isang pamilya o sa mga deserve na tulungan, hindi po pangkalahatan. So yun din po yung aking iniisip po mga kabayan, na magpabahay ta ng malaki, nagkukos pa ng away ng pamilya, nagkukos pa ng inggitan, nagkukos pa ng gulo. Kaya mas mainam, maliit na lang ibibigay natin para walang anak na sasampa, walang apo na sasampa, walang magsisilos, walang magsisilusan, walang mag-aaway. Oh, 'di ba? Kaya kung pupunta man ang kamag-anak, hala, sige, hanggang bisita lang sila. Unlike doon na kay lawak-lawak yung ibibigay natin, aba, nandyan din sila. No? Magpupuktaktihan din, magkagulo, nag-cause ng problema. Kaya isa din po 'yan sa mga nakikita ko, no, sa pabahay natin, na ayaw ko na magbigay ng malaking bahay. Enough na, too much na, no? At dito na tayo sa simple, pinagaan natin yung ating mission, pinamura natin yung ating expenses, no? Pinabilis natin yung ating ginagawa. At higit sa lahat, walang pag-aawayan, no? At walang paglulunggaan yung mga apo at anak. Kasi ang pagbibigay natin ng pabahay, hindi para ni apo at hindi rin para ni anak, 'di ba? Ang ginagawa nating pabahay is para doon sa taong nadatnan natin na walang matulugan. Hindi po pangkalahatan. Hindi po function hall ang pinagawa natin na pwede sila diyan mag-get together in everything. Nandiyan na lahat ang mga pamilya.
no? Salamat. So, ganun na lang po ang gagawin natin, lahat ng mga pabahay natin, para wala silang lunggaan. Hindi tayo sa nagmamadamot. Hindi tayo sa ayaw natin silang patulugin. Practical lang tayo dito. Sabi ko nga, ang tulong natin hindi pangkalahatan. Hindi buong pang barangay. Per family po ang tulong natin. Hindi po pang buong angkan. Ganyan. Hindi yung magpagawa tayo ng mansyon para sa lahat. Hindi po ganun yung tulong natin. Kaya, so ayan po mga kabayan, tapos na po tayo mamili ng materyales. At nagbaybay na naman po tayo ngayon sa dating gawi. Pauwi po tayo. At so ayan po mga kabayan, kanina dumating tayo kanina dito, umaambon. Pag balik natin si country po mga kabayan, ayan, oh, di ba, nagtutubig na po yung ating kalsada mga kabayan. At nabasa yung ating plywoods. Itaas lang naman po, ayan, dahil sabi ko nga talagang tag-ulan na ngayon, no? Hindi naman pwedeng antayin pa natin yung tag-init, no? Wala nang silbi kung antayin pa natin yung tag-init mga kabayan, meron nang nababasa dyan sa tulugan nila. Kaya kahit rain or shine, basta kailangan, gagawin po talaga natin yung mission natin mga kabayan. Siyempre, concern sa iba, no? Dahil alam nila na madulas yung mga dinadaanan natin at pahirapan yung dinadaanan natin, kaya nasasabi na sa tag-ulan, huwag gagawin sa tag-init. Siyempre, naintindihan po nila mga kabayan yung ating ginagawa. Ganun pa man, rain or shine, basta team ni Gloria Aquino Talita mga kabayan ay walang inaatras yan, walang inuurungan yan. Hanggat kaya, sugod ng sugod yan mga kabayan. Ito ay para naman ito kay Kuya Ler and Ate Veronica. Yes, kay Kuya Ler and kay Ate Veronica itong materialis natin ngayon. Halika! Parang kagigising mo lang. Kagising lang yata. Oh, ito na, nabasa, nabutan tayo ng ulan. Pakiano mo nga, pakitanggal. Yata. So ito ay para sa'yo. Oh, bakit malungkot pa rin yung muka? Malungkot to, nagtrabaho kanina. Malungkot, hindi? Hindi po. Masaya? Ha? Paano ang mukha ng masaya? Nakangiti. Mukha ng masaya. Malungkot, yung malungkot. To. Yung malungkot, mukha ng malungkot, mukha ng malungkot. Ano, no? Wah. Siyempre sa'yo yan. Kasi si Kuya Moy ay okay na. So ngayon kay Kuya Ler naman po mga kabayan. Dandan na kasi nabasa oh. Kahit anong iwas natin. Pag naabutan tayo ng ulan, talagang maabutan tayo ng ulan. Ang problema, saan natin ilagay ito? Paglagyan ka. Kasya to doon sa bahay mo? Sa agi Saan mo basta-basta lang. Kilubot para nun. Silong. Sa silong. O basta. Bigyan ng kahoy na lang, silong. Tayo. O basta hindi hindi mabasa, ha? O dandahan na sa balikat yung walang kanto. Ipahuli natin yung unahan natin to. Pwede? Baka kasi lalong mabasa, maabutan tayo ng ito okay lang naman. Ito muna unahin, baka mahulugan yung paa mo. Ito ibaba mo. Yan, dandahan. Dandahan, paa. Unahin natin to, baka ayan baka mamaya yung ulan. Ito kunin mo na to. Mga pako. Oh, dandahan baka yung ilalim yan. Pagkain po ng pabot tay. Pwede kayo na do. Pag ganun. Yan, makanyan. Sa gitna, parehas kayo, sabay.
Oh, yan. Yan. Oh, dandan. Yung paa. Pakanan. Yan. Ito, itabi mo muna. So, ayan po mga kabayan. Nandito na po tayo muli kay Kuya Ler. Tamang-tama po mga kabayan. Kung kailan tayo dumating dito ay huminto yung ulan. No? At hindi na tayo masyadong mahirapan. Yung mga nagbuhat, of course, nahirapan talaga. Kasya? Okay, sige. Hindi mabasa, ha? Itakpan niya na lang daw po ng kwan. Oh. Kumuta na lang ni Kuya Ler. Kukumuta ni Kuya Ler. So ayan, nandito na tayo. No. At nagawa ng paraan. Ilagay dito. Ayan, okay naman kasi malaki naman yung bulada. So yung side by side, Kuya Ler, is lagyan mo ng tabing. Ha? Para hindi, okay siya. Kaya lang siyempre pag umanggi at malakas ang ulan at umanggi dyan, siyempre mabasa siya. So lagyan mo muna ng ibang kumot yan. So, siyempre, kaya sabihin natin makapal yan, huwag mong asahan. Ingatan pa rin natin, ha? Okay, sige. So, ayan, nagkasya dito mga kabayan. Hello, baby boy. Tulog. Gising. Ay! Hello! Kumusta ikaw? Kumusta ang baby boy? Oh, di ba? Si baby boy nagising. Konting tiis lang baby boy, ha. Hindi ka nalalamigin, ha. Magiging maayos na yung bahay mo, baby boy, ha. Hindi nalalamigin yan si baby boy kasi may bahay na. Mababago na ang bahay ni baby boy. Hindi na masyadong malamig at ay may kulambo, no? Oh, very good. At higit sa lahat, hindi siya makagat. Oh, diba? Yung vitamins niya, pinapainom mo? Oh, very good. Araw-araw yun, ha? Pati yung tiki-tiki niya, pati yung vitamins niya. Oh, diba? So, ayan, katulad niya mga kabayan, no, ay wala ditong birada. Hanggang dyan yung basa, di ba? O, ayan, oh. Hanggang dyan yung basa, mga kabayan. Oh. Pero pag malagyan to ng extension dito ni Kuya Ler, ay okay na. Wala nang problema. Hindi na babasa. Kaya sakto lang, no, ilipat daw po niya yung kugon and then ilalagay niya dito. So, ganyan po ang magiging sistema. Yes, of course, sanabi ko na habang magpapagawa sila ng bahay ay merong grocery at bigas po mga kabayan para hindi na problemahin yung bigas para ipakain sa bayanihan at ipakain sa mga gumagawa. Kaya meron tayong bigas at grocery po mga kabayan. Oh, diba? May bigas pa tayo, Veronica. May bigas pa kayo? Oh, meron pa. Marami pang natira doon sa ayuda? Meron pa. Tapos madagdagan pa ngayon. Kaya malaking tulong ito para sa pagpagawa ng bahay. Kabay niya papaya. Kain ka. So, ayan po mga kabayan, magpasalamat po tayo sa Agarang Aksyon, sa ating mapagmahal and very generous sponsor po mga kabayan. Kaya, isa kayo sa nagiging way, no? Hindi rin yung buong team po mga kabayan.
at yung ating mga viewers, isa kayo sa nagiging way kung bakit natin mapaayos yung bahay ni Kuya Ler and Ate Veronica. Siyempre, magpapasalamat po tayo kay Ma'am Pia Cadiz from California, USA. Nagpaabot ito ng 5,411. No, actually, magpapaabot pa siya sana next week. No, may kasunod pa sana mga kabayan na $50 po ata. Sayang din po yon, pang dagdag natin. Kaya lang hindi ko na po maantay mga kabayan. So, merong isang sponsor po mga kabayan, no, na kasya naman na, pinag-add ko. At kumasya naman na po mga kabayan at ako na bala sa iba. No? Kaya kung magpadala pa ulit si Ma'am Pia Cadiz from California, USA, so pwede natin yan maibigay sa iba. No, doon natin yan idagdag sa iba mga kabayan na hindi pa natin nabigyan ng mga light materials. Okay, so and Ma'am Maria Corazon Argilis from Denmark, isa din po ito sa ating pioneer sponsor na mula noon hanggang ngayon mga kabayan, nandiyan pa rin sa ating munting adikain yung kanyang pagmamahal. 8,778 po mga kabayan. So sumatotal ang donasyon po na likom natin para dito kay Kuya Ler ay 14,189. So ano nga ba ang binili natin? Plywood, yero, mga pako, alambre, red sole, alulod, grocery, and everything. Nagbumili pa ako mga kabayan ng ulam nila, and bumili pa ako ng solar po mga kabayan. Magbigay din tayo ng kahit papaano. No, meron silang solar, pero dagdagan ko ng isa na kahit papaano ay meron silang gagamitin at lalong magiging maliwanag. Siyempre may extension na, may kwarto na. So isa ilaw sa kwarto, isang ilaw sa extension po mga kabayan. So may solar din po. Kailangan ang solar na iwan doon sa VOD kasi hindi magkasya. Nagbawas kami ng gamit sa likod ng sasakyan para maglagay tayo ng mga materyales kahit papaano magkasya. So ayan po mga kabayan, ibibigay rin namin yan mamaya or bukas mga kabayan. Okay, so maraming salamat po muli. Pia Cadiz from California, USA, and Ma'am Maria Corazon Argiles from Denmark. Maraming salamat po sa inyong ang puso. Meron na naman tayong napapasaya at nabibigyan ng simpleng bahay kubo. Salamat po sa materials. Bago mapapalitan tayo po yung kubo ng hiro para hindi na mahirapan, hindi na mag-aakot, hindi na mabasa sa ulan po kasi wala na po yung tuloy. Maraming salamat po, Ma'am Pia. Kung dahil sa inyo po, hindi kami magkakabahay ng hero. Kung hindi po dahil sa ating sponsor. Maraming salamat po, Ma'am Maria po. Ayan. Ibig sabihin nila mga kami kahit papaano, mabago yung bahay nila, no? First time nila na magkayero yung bahay nila kasi siyempre pag nasa bundok mga kami tulad nila, nangangarap sila na kahit papaano magiging maayos yung kanilang bahay, no? Pero ako talaga, lover talaga ako sa sa kugon talaga ang gusto ko. Pero siyempre iba-iba naman tayo ng gusto na kahit papaano, no? And kahit papaano ay malakihan mo na ito, Kuya Ler. Ha? Malalakihan mo na ito yung bahay mo. Unahin mo dito. Ha? Ito, mga kawayan lang dyan. Unahin mo to para hindi lamigin yung mag-ina mo. Ha? Yung kwarto. Kasi ito importante para sa mga anak mo. Para hindi kayo laging may sipon, may ubo. Dahil sa lamig yan sa klima yan Dito yung nakukuha sa klima ng kabundukan. Iba kasi ang klima dito. No? So unahin mo tong kwarto para hindi lamigin ang mag-ina mo, and then dito bahala ka na kawayan, pati dito sa extension mo kawayan. At least lalaki na yung bahay mo. O katulad nito, malakas ang ulan kanina, umanggi dito, kaya basa pati yung pag nagluluto kayo diyan, mahirapan kayo, pumapasok ang anggi. Kasi siyempre pag ang bayo ng hangin papunta dito, malakas ang ulan, siyempre aanggi dito. Pag nagluluto diyan, kundi hindi kayo makapagluto ng maayos dyan, mababasa yung kahoy nyo. Diba? So ito, finally po mga kabayan, salamat po na napansin nyo po. Ding-ding. No? Kahit ako mga kabayan, sabi ko, balang araw, pagdating ng panahon, no, maayos din yan. Kasi ako po mga kabayan, habang ako ay nag-i-interview, habang ako ay umiikot sa bahay nila, yung mata ko malikot din. Tumitingin din ako kung anong sitwasyon nila. Hindi man ako makapagsabi kaagad, pero tinitinan ko yan.
no, nakaikot na yan, nakapasok na yan sa utak ko kung ano yung mga nakikita ko sa bahay na yan. No, iniisip ko lang sa isip ko, wait lang, darating din tayo dyan. Gagawaan din natin ng paraan. So, ngayon, yung itong dingding nila na dahon ng saging, mawawala na yan. No, mawawala na yan pag nabago na yan. So, okay na tayo. Pagbalik ko dito, ay ayos na ang bahay. Tiis muna tayo sa pagod. Sakripisyo muna tayo sa mga gagawin natin. Kasi ang kapalit naman noon ay hayahay. Ibig kong sabihin, ang kapalit noon hindi ka naman problema sa bahay mo na tuwing uwi mo galing trabaho, sasakit ang loob mo, sasakit ang isip mo, mag-isip ka, no? Kasi, ay, paano naman na itong bahay ko? Tumutulo. Paano naman itong bahay ko? Puro sako, puro dahon ng saging. Gusto kong gawin pero hindi ko naman magawa-gawa kasi magkano lang ang kinikita ko, kulang pa sa pagkain namin. Yung mga gano'n yung iniisip. No? Ngayon, nabawasan na, although pagod ka sa ginagawa mo sa kabundukan para maghahanap ng kalakal para merong maibenta. Pero pagdating mo ng bahay, mawawala lahat ng pagod mo kasi nakita mo yung bahay mo na maayos na. Masaya na. Kaysa yung pagod ka sa trabaho mo, pagod ka sa pangunguha ng puso, pag uwi mo dito, lalo kang napapagod kasi nakikita mo yung sitwasyon ng bahay mo. Kaya ngayon, ay di ka muna mangangalakal kasi may pagkain naman na, no? And then plus, may materialis na, doon muna. Gagawin muna natin, ha? Okay, sige. Kasi kami naman ay nandito lang sa abot na aming makakaya. Kaya ito ang ginagawa namin ay kahit papaano mabago yung bahay, bigyan ng pag-asa at makaalalay sa buhay-buhay nyo dito sa kabundukan. Hindi man namin maibigay lahat-lahat ng pangangailangan nyo, pero at least malaking tulong, malaking bagay yung ginagawa namin kasi alam namin na kailangan nyo yun. Di ba? Okay, so ayos. Ayos na Ate Veronica? Oh, ayos. So ayan po mga kabay, maraming salamat po muli, Ma'am Pia Cadiz and Ma'am Maria Corazon Arguelles. Salamat po sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.